Kumusta mga kapindot? Gusto mo bang makatulong sa'yo ang computer mo sa mga boring na mini task? Yung bang ayaw mo na siyang gumastos ng oras mo? Halimbawa, gusto mo magpalit ng pangalan ng mga files, magpadala ng reminders, o kaya naman gusto mong ayusin yung napakagulo mong downloads folder. Well, ako din. Sa video na to, ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung simpleng paraan kung paano natin masusulit yung knowledge natin sa Python para gawin yung mga ganung bagay sa atin. Kasi masyado tayong busy, no? So, etong gagawin natin ito kahit bago ka sa programming, maiintindihan mo siya kasi ipapaliwanag ko siya sa'yo. Unahin natin yung isang task natin, maglinis ng downloads directory. Madalas kasi kinatatamaran natin to, basta download, tapos lagay lang natin dun sa folder na yun, tapos pipick upin natin for whatever. Halimbawa, picture, tapos ilalagay mo dun sa ine-edit mo, di ba? Yan, paano ko sabihin ko sa'yo na kaya mo, oo ikaw, kaya mo din gumawa ng script na makakatulong sa'yo sa gantong bagay? Well, pakita ko muna sa inyo kung ano itsura ng downloads folder ko. Ito nga pala yung downloads folder ko. Ayan. So kung makikita ninyo, hindi siya masayang tignan. No? Magulo siya, di ba? Pero kapag ginamit natin or ginamitan natin ng counting automation, na kayang-kaya ninyong mga beginners, kaya nating linisin yan, one click lang. Tignan nyo itong script na meron ako dito sa screen, no? Ayan. So, meron akong pinrepare na script para dito sa task natin na to. So, una, nag-import ako ng mga kailangang module tulad ng OS, SHUtil, datetime, path library. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung gusto natin mangyari na process. Una, i-input mo kung ano ba yung downloads folder mo. Yun yung pinaka magiging basis kung saan magtatrabaho yung script mo. Tapos dito sa blue na diamond area, dyan naman siya magkakaroon nung pag-check ng file type. Ano-anong file type meron tayo. So yung mga file type na yon is ibubukod niya per category. So kung yan merong .pdf, .doc, .text, .csv, etc. lalagay niya sa documents. Kapag ka naman may JPG, PNG, HEIC, mga ganon, images, di ba? And so on and so forth. So, kapag na-classify niya na kung alin-alin yung mga files para sa kanya-kanyang respective na category, i-move niya na to dun sa folder na yun. Meron tayong handling ng error kung sakaling may permission, halimbawa bukas yung file, i-skip niya yung file. Kung may iba pang error, ilalag niya yung error para malaman natin kung bakit ayaw. At kapag nag-success naman, sasabihin niya na na-move niya yung magkakaroon niya ng parang summary. So, eto yung code natin. Una, nagkaroon tayo dito ng pag-i-import nga ng OS para ma-access natin yung operating system or ma-access natin yung Windows Explorer kung saan doon yung mga files, no? Tapos, meron tayong SHUtil and naman ang trabaho naman yan is para naman ma-perform mo yung pag-move, pagka-copy ng files, etc. Ngayon, meron tayong date time sakaling gusto ko siyang i-segregate per date or time. Gusto natin siya i-organize ng ganon. Meron din naman tayong path library para dun sa pag-organize ng ating path. No? Para malaman niya kung saan path niya ilalagay, nasaan ba itong path na to, nasaan ko kukunin, saan ko dadalhin. Diba? Source and destination. Dito sa function, sa line 6 hanggang line 14 or 15, ay meron akong hinanay ng mga categories. Nilagay ko dyan yung documents, ano-ano yung mga file extension na ituturing niya na document. So, meron akong .pdf, doc, docs, text, xlsx, pptx, csv. Ayan. So, lahat ng mga file na may file extension na ganyan, ilalagay niyo yun, isushoot niyo dun sa documents folder. Images naman kapag JPG, JPEG, PNG, GIF, SVG, or HEIC, kung ano pa yung mga file format na meron kayo na usual ninyong dina-download. Videos. Siyempre, nag-download ka rin ng videos. Bawa, may gusto akong i-insert na meme sa videos ko na i-upload ko sa YouTube. Kaya talaga ako ano iniisip nyo ha? So, meron din tayong audio, siyempre, at archives or kung meron hindi mapapasama dyan sa mga yan, ibabato niya sa others. Ang gagawin ng 17 to 19 is bawat category sa categories na dictionary, ayan, gagawa siya ng directory. Ipe-prepare niya na. Tapos, mapapansin nyo dun sa line 19, os.make directories, category path. Dito kasi sa line 18, fino-formulate niya na or sinusulat niya na yung file path. Halimbawa, c:/users, documents, /ganto, /ganon. Diba? Gumagawa na siya ng file path.
Tapos yung file path na nagawa niya, ipapasa niya dito sa os.makeDirectories. Saan po galing yung os.makeDirectories or makeDirs? Yung os.makeDirectories or makeDirs, galing doon sa module na in-import natin. Hindi na natin kailangan gawin kasi sa Python, pwede ka naman mag-import ng module. In-import natin yung OS, tapos mula doon sa OS na module na yun, kinuha natin yung makeDirectories na method. Sa loob nun, ang i-require niya is a path kung saan or ano yung i-create na path, saan ilalapag yung kinreate na path. Tapos merong isang parameter or argument tayong nilagay, exist_ok is equals to true. Ibig sabihin, it doesn't matter kung na-create na yung folder, hindi siya mag-e-error. Kung nakita niya man doon, edi okay. Kung wala, edi gagawin niya. Ganun, di ba? So, yan yung unang set natin. Siyempre, kailangan mo munang i-prepare kung saan mo ilalagay. Ngayon, sumunod natin ginawa is ino-organize na natin siya. Tutupi ko yung ibang code ha para lang mas makita natin yung susunod. Ilagyan natin ng mga comments para din mas maintindihan ninyo. So, ang na-return nung ano natin na yon, ang na-return nung function natin na create directory structure, ang na-return niya is yung categories. Ngayon, categories is equals to, nag-create naman tayo rito ng isang variable na ang nakalagay dyan, create directory structure root directory. Bakit po ganyan? Ang ginagawa kasi niyan, or familiar ba kayo dito kung saan nanggaling yan? Ito po yan. Ibig sabihin, dito kasi, kung naalala niyo yung lesson natin sa function, or kung napanood niyo yung videos natin about function, sa function kasi, dalawang phase niyan. Mag-create ka or mag-initialize ka ng function. Pangalawa is, iti-trigger mo or i-call mo yung function na yun. So, sa phase na to, sa line 6 hanggang 21, kinreate pa lang natin yung function. Okay? So, dito naman sa line 25, dito na natin tinrigger or tinawag yung function na yon at nag-return siya ng categories, kung ano yung mga categories. Okay? So, pag-return niya nun, na-save yan dito sa variable na to para magamit ko siya dito sa loob ng function na ang tinatawag natin dun organize_files. Okay, ngayon. For file in files, saan galing yung laman ng files? Kinuha natin lahat ng files dun sa root directory. Ayan. Dito. Bakit? Ano ba yung root directory? Anong value nun? Mamaya makikita ninyo. Dito sa def main kung ano yung root directory na ginagamit natin. Or saan ba natin gusto siyang mag-run yung folder natin, no? Or yung script natin, saang folder natin siya mag-run. Mind you, ito pong ginagawa nating script, hindi lang siya sa downloads folder pwedeng gumana. Kahit saang folder mo siya gamitin, basta ilalagay mo or isusupply mo yung directory na gusto mong i-organize, pwede mo na siyang i-organize tulad ng ginagawa natin ngayon dito. Ngayon, bawat file na makukuha mo dun sa listahan ng mga files na finilter mo or kinuha mo rito, ayan, ay magkakaroon yon ng kanya-kanyang file path. Bawat file, syempre may kanya-kanyang file path kasi yun yung nagsisilbing pwesto niya dun sa folder na yon. Okay? File extension is equals to, ayan, nilalagay natin yung file extension tapos i-convert natin into that lower case, no? So dito, meron tayong part kung saan nagtatry tayo. Ang ginagawa natin dyan is meron tayong part kung saan ini-skip natin yung mga files na ginagamit ng ibang process. Halimbawa, open siya sa Microsoft or open siya sa ibang product, hindi mo siya pwedeng ma-move as of now, di ba? Ganun, pagbukas yung isang file or currently ini-edit mo siya, hindi mo siya ma-move. I-skip lang yun, hindi siya magtuthrow ng error. So, destination category is equals to others. For category extensions in categories.items, ayan, .items, saan ba galing yung categories ulit? Ito. Pag nag-items ka, provide niya lahat ng laman ng categories na dictionary. Ayan, so pag pinrovide niya yon, magkakaroon ngayon ng laman to. So, categories, extension, di ba mahati siya kasi items yan eh. Pag items, pares siya. So, dahil nakakama dito, kukunin niya yung unang part, i-assign niya as category. Yung second part, which is yung nakalist na yon, ito, ay i-convert niya or ilalagay niya as yung pinaka-extensions. Ngayon, kung yung file extension ay nandoon sa listahan ng mga extension, edi ilagay mo siya dun sa respective category niya. Okay? So, kapag wala naman, babato siya dun sa default na category is others. Okay? So, ganun lang yung nangyayari. Destination path is equals to ospath.join.
root directory, destination category, tapos yung file na minumove mo. Kasi kadalasan ganun yun eh. Kapag meron kang source nung file mo, meron ka rin destination. Tapos ito na nga, shutil.move, yung file path na gusto mong i-move papunta dun sa destination niya. Tapos nagpiprint tayo ng ganito. Napakahalaga po nitong line 49 kapag ganito yung process kasi syempre gusto mong nakikita kung meron ka bang file na na-skip or meron ka bang file na na-successfully na i-move mo. Tulad niyan, except permission error, sasabihin niya kapag naka-encounter tayo ng permission error since ginagamit siya ng ibang file or ginagamit siya ng ibang tool or software, yung file na gusto mong i-move, sasabihin niya, skipping yung file na yon, ini-skip ko muna siya kasi it is in use. So, pagka naman ng exception is general exception, sasabihin niya kung ano yung error na yon. Okay? So, ito yung pinaka-core nung pag-organize natin ng file. Ngayon, after niya ma-organize yung file, ayan, meron tayong ginawa dito na nagdi-display siya ng current na status ng folder structure. Okay, so basically sinasabi niya lang dito kung ano na nangyari, saan ko pinaglalagay yung mga files na yon, ano yung mga pinag-move ko, ayan, etc. At kung may folder na naging empty, etc. or directory na naging empty or all. And dito naman sa main, ginagawa naman ito is kinukuha niya yung downloads path. Ayan, is equals to path.home. Ayan, ibig sabihin kinukuha niya yung home directory ng iyong system. Tapos, /downloads. Ang show folder state, kinukuha niya lang yung before mag-organize. Ayan. Tapos, ino-organize niya na. Dito niya na tinawag yung pag-organize na function. Ito. Tapos, sasabihin niya ulit yung state after ng pag-organize. Ngayon, iraran na natin yan. So, nandito sa kabilang side yung ating script. Itan ko ng konti para nakikita nyo pa rin. Tapos, gagawin natin, mag-open tayo ng isang terminal. Tapos, napakadali lang i-run ng Python script. Actually, itong script na to, kung nakasave na siya sa isang accessible sa desktop ninyo, pag dinouble click mo siya, magra-run na siya eh. Pero, pakita lang muna natin dito. Python main.py. Kasi yung pinangalan ko sa script na to is main.py lang. Ayan, so, ayan, pag ni-run ko yan, enter ko na. Ayan, pag in-enter ko siya, makikita ninyo, magkikreate siya ng summary. Tapos, dito sa kanan, nakita nyo, ayan o, maayos na siya, malinis na siya. Ayan, tapos makita natin yung audio, naibukod na siya dyan. Yung mga others, ayan, may mga napunta dito, yung OVPN, kasi hindi naman natin siya naisama kung anong klase siyang, yung mga nag-exist na folder, hindi niya na pinakikialaman nyo kasi naka-folder na siya eh, tulad nito, diba, Telegram desktop, diba? Meron tayong mga documents dyan, pero hindi niya nilagay yan sa documents kasi hindi niya na yan pakikialaman kasi naka-organize na siya. So, dito sa documents, maipasok niya naman lahat ng mga gusto natin ipasok na files. At least, hindi na siya sabog-sabog. Nasa isang pwesto na. Same sa mga images. Ayan, so yung mga images natin dyan, mga logo-logo na ginagamit ko sa mga slides ko, di ba? So, comment kayo dyan sa baba. Ano pa kaya yung mga gusto ninyong gawin natin na i-automate natin tulad ng ganito. Kung gusto niyo makuha itong itong code na to, siguro ilalagay ko na lang sa description, nasa ang GitHub repository siya. So kung gusto niyo rin siyang gamitin, magagamit niyo rin siya. Sana nag-enjoy kayo dito sa video natin na to. Comment kayo dyan sa baba kung ano yung gusto ninyong i-automate natin ng mga boring stuff para naman mapadali yung buhay natin, no, mga kapindot. Maraming salamat. Si Kuya Chris ulit dito at kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!